Demonesa, may masamang aura sa iyong katawan. Sa aking pagtutuos, nakatadhana ka sa pag-ibig. At may nagbabadyang madugong sakuna. Kailangan mong sumama sa akin sa silid ngayon din. Para masuri ko ng malalim ang iyong katawan. Kung hindi ay parurusahan ka ng langit. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ay! Wala pang 3 oras simula nang mapunta ako rito. Wala man lang akong nakitang magandang senior sister. Pero gagawin na akong alay para ipakain sa demonyong dragon. Zangchunan, itulak niyo siya pababa. Sandali lang, kaya ko pang magtrabaho. Hindi rin ako malakas kumain. Hindi naman kailangang mag-aksaya, di ba? Mahina ang kanyang talento. At napakahina ng kanyang enerhiya. Ang ipakain ka sa demonyong dragon ang pinakamalaking silbi mo. Hindi ako pwedeng mamatay. Sa mundong ito, may mga cultivator na kayang lumipad at maglaho. At napakarami pang diwata at demonesa na hindi ko pa nakikita. Hindi pa nga ako nakakaalis sa panimulang ngayon. Pagpupugay sa banal na babae. Madalas magwala ang demonyong dragon nitong mga nakaraang araw. Maghanda pa kayo ng maraming alay. Masusunod po, kamahalan. Natukoy na ang host ay nasa bingit ng kamatayan. Na-activate na ang Death-Seeking Adventure System. Mangyaring isigaw ang itinakdang linya kay Leng Ruoshuang sa loob ng 10 segundo. Kakarating ko lang, may system na agad. Teka, ang linyang ito sa misyon. Gusto mo ba akong mamatay ng mas mabilis? At may kasama pang express delivery para sa kamatayan ko. 10, 9, 8. Leng Ruoshuang. Tigil. Nangahas ang batang ito na tawagin ang banal na babae sa kanyang pangalan. Naghahanap ba siya ng mas masakit na kamatayan? Countdown, 3. Demonesa. May masamang aura sa iyong katawan. Sa aking pagtutuos. Nakatadhana ka sa pag-ibig. At may nagbabadyang madugong sakuna. Kailangan mong sumama sa akin sa silid ngayon din. Para masuri ko ng malalim ang iyong katawan. Kung hindi ay parurusahan ka ng langit. Naghahanap ka ng kamatayan. Kumpleto na ang misyon. Ipinapamahagi na ang paunang antas ng key refining cultivation. Pagsasanib ng puri ang holy body. Dumating na ang gantimpala. Pero ang antas na ito ay hindi makakaharang kahit sa isang daliri niya. Teka, bakit may hindi makontrol na malamig na enerhiya sa loob ng katawan niya? Banal na babae. Ang lasong jiuyu sa loob ng inyong katawan. Ay hindi niyo na kayang pigilan, hindi ba? Kapag pinatay niyo ako, wala nang sinuman sa mundong ito ang makakapagligtas sa inyo. Kanselahin ang pagiging alay ng taong ito. Banal na babae, paano naman ang dugong bato ng demonyong dragon? Palitan niyo ng 2 hangal na ito. Banal na babae, maawa po kayo. Masusing pagsusuri. Para tulungan akong alisin ang malamig na lason. Ang puso ng isang manggagamot ay mapagkalinga. Nag-aalala lang talaga ako sa kalusugan niyo, banal na babae. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may mga has na mag-alala sa akin ng ganito. Simula sa araw na ito. Ikaw na ang aking personal na sword slave. Ligtas na ang buhay ko. Pero ang maging sword slave niya ay baka hindi mas madali kaysa sa ipakain sa dragon. Magsalita ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? At ang tungkol sa lasong jiuyu. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kapag hindi mo na ipaliwanag ang dahilan, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kasarap ang mapunta sa madugong bangin. Paano ko naman malalaman? Samba lang talaga yon. Dapat ba akong gumawa ng kwento tungkol sa isang ninunong dakilang manggagamot? Mangyaring halikan ng sapilitan si Leng Ruoshuang sa loob ng 1 minuto. Manatili ng 3 segundo at sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Kasanayang pagliit ng lupa. Kalinangan sa gitnang bahagi ng pagpipino ng ki. Pilit na halikan ang nascent soul na demonyong babae. Hindi ka naman sistemang naghahanap ng kamatayan. Kundi nabigasyon para sa muling pagsilang. Parusa sa pagkabigo. Pagsabog ng lahat ng ugat sa buong katawan. At magiging nanak at dugo. Oras, 59, 58.
Maganda ang boses mong iyan. Nagtataka ako. Kapag hiniwa ko yan, mas magiging malambing kaya ang boses mo. Oras, 30. 29. Kapag hindi ko ginawa, magiging nanak at dugo ako. Kapag ginawa ko naman, malamang na maging nanak at dugo pa rin ako. Mamamatay din naman ako kahit saan. Bago mamatay, makahalik man lang sa pinakamagandang babae ng demonyong sekta. Hindi. Ang lakas ng loob mo. Zhang Chunan. Huwag kang manakit, babae. Mas matamis pa sa pulot ang labi mo. Ako, si Zhang Chunan, ay walang ibang papakasalan sa buhay na ito kundi ikaw. Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang kasanayang pagliit ng lupa. Tumaas ang kalinangan sa gitnang bahagi ng pagpipino ng Qi. Mamatay ka na. Hi! Kasanayang pagliit ng lupa. Ito ay isang banal na kakayahan na ang Sect Master at ang kataas-taasang mga elder lamang ang makakabisado. Saan mo natutunan iyan, gayong isa ka lamang utusan sa antas ng pagpipino ng Qi? Kung sasabihin kong ako ay isang henyong minsan lang sumulpot sa loob ng 10,000 taon. Maniniwala ba kayo, banal na babae? Nakikita ko ang iyong lihim na karamdaman. At nakaligtas pa ako sa iyong nakamamatay na atake. Maging ang banal na kakayahan ay natutunan ko ng mag-isa. Hindi pa ba sapat na patunay ito na ako nga? Ang lalaking nakatadhana para sa iyo. Umalis ka, maglaho ka sa harap ko ngayon din. Masusunod po. Magbantay ka sa labas ng pinto ng palasyo. Huwag. Ang enerhiyang yang sa loob ng katawan niya ay talagang kayang pumigil sa lasong Jiuyu. Ang mga pinapagawa ng sistemang ito ay hindi makatao. Lene. Pero parang matamis nga talaga, hehe. Napakabango at napakalambot. Yun. Magandang umaga po, banal na babae, haha. Lagot, nananaginip ako tungkol kagabi. At nahuli pa ako mismo ng may-ari. Dahil ikaw ang aking alipin sa espada. Hindi maaaring wala kang dalang espada. Pumunta ka ngayon sa Sword Peak at pumili ng espada para sa sarili mo. Pupunta na po ako agad. Teka lang. Tandaan mo ang iyong posisyon. Huwag mo akong ipahiya. Kung may makasalubong kang walang galang, maaari mo silang turuan ng leksyon para sa akin. Nasa gitnang bahagi pa lang ako ng pagpipino ng Qi. Pero gusto niyang turuan ko ng leksyon ang mga alagad ng demonyong sekta. Gusto niya yata akong ipapatay sa iba. Naiintindihan ko po. Hindi ba ito ang bagong paborito ng banal na babae? Ako si Sun Hao. Ang aking ama ang Peak Master ng Sword Peak. Nabalitaan kong ikaw na isang basurang nasa antas ng pagpipino ng Qi. Gamit lang ang iyong mapanlinlang na dila. Ay nakasipsip na sa banal na babae. Nagkakamali kayo, kapatid na Sun. Isa lamang akong alipin na tagautos ng banal na babae. Paano ako mangangahas na mag-isip ng iba? Maliit na tao lamang ako, kaya sana ay maging mapagpasensya kayo. Huwag niyo na pong pahirapan ang isang tulad ko. Isang mababang alipin. Ang nangangahas na lumapit sa banal na babae, karapat-dapat ka ba? Ngayong araw, wawasakin ko ang iyong kalinangan. At babaliin ko ang iyong mga kamay at paa. Para makita ng banal na babae kung anong klaseng basura ang pinili niya. Babala, natuklasang nasa panganib ang buhay ng host. Na-trigger ang misyong magpakamatay. Sampalin si Lu Sunhao sa harap ng madla. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Katawang espada ng Nirvana. Ako na nasa yugto ng pagsasala ng Qi, sasampal sa isang nasa yugto ng Golden Core. Bakit may marka pa itong mahirap sa pagkakataong ito? Sa wakas, alam mo na ring hindi normal ang misyon. Aha. Pero makakaiwas ka ba? Lumuhod ka sa harap ko. Gusto. Pero ikaw ang nagpumilit na kunin ang buhay ko. Ikaw. Ito. Ito.
Sa ganitong kahinang lakas lang. Tapos nangangarap ka pang habulin ang banal na babae. Tumingin ka nga muna sa salamin. Patay. Tadtarin niyo siya ng pino. Sino ang nangangahas na humawak sa tao ng banal na babae? Ay. Binibining King Luan. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang isang alipin. Ginoong Zhang. Inutusan ako ng banal na babae na tulungan kayong pumili ng inyong espada. Kumpleto na ang misyon. Nagsanib na ang katawang espada ng Nirvana. Salamat sa pag-abala, Ate King Luan. Lanan. Zhang Chunan. Mukhang kawili-wili ka nga talaga. Ang mga sandata sa lawa ng espada ay nahahati sa 4 na antas, langit, lupa, misteryoso, at dilaw. Ang bawat antas ay nahahati pa sa mataas, katamtaman, at mababang ranggo. Ang antas na dilaw ay karaniwang ginagamit ng mga katulong. Ang antas na misteryoso naman ay para sa mga alagad ng panlabas na sekta. Ang antas na lupa ay para sa pagpipilian ng mga alagad ng panloob na sekta. Ang antas na langit naman ay maaari lamang hawakan ng mga tunay na tagapagmana at mga pinuno. Tungkol naman sa mga banal na espada. Mayroon lamang ilang dosena nito ang sekta. At sila mismo ang pumipili ng kanilang amo. Ako na nasa yugto lang ng pagsasala ng ki. Ayos na sa akin kung makakakuha ako ng kahit antas na dilaw. Dahil may salitang espada sa pangalan nito. Bakit hindi ko subukan? Ito ay ang pagpupugay ng 10,000 espada. Isang pambihirang pangyayari na maaari lamang pukawin ng isang likas na katawang espada. Napakalaking palabas naman ito. Natuklasang ang host ay nasa lawa ng espada. Na-trigger ang isang espesyal na misyon. Mangyaring tanggihan ang lahat ng banal na sandata. At piliin ang may pinakamababang kalidad na mababang ranggong espadang dilaw. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala, banal na kasanayan sa espada, ang kasulatan ng espada ng Nirvana. Pumili ng pinakawasak na espada sa gitna ng pagpupugay ng 10,000 espada. Hindi ba parang sobrang baliw naman ng pagpapasikat na ito? Parusa sa kabiguan, 10,000 palaso ang tutusok sa puso. Sige, isipin mo na lang na wala akong sinabi. Babae. Ay. Ako ay may likas na katawang espada. Ang mga banal na sandatang ito ay parang mga ulap lamang na lumilipas para sa akin. Sapat na sa akin ang isang espadang dilaw. Kumpleto na ang misyon. Nabisado na ang kasulatan ng espada ng Nirvana. Tayo na. Ganoon ba talaga kasimple at kababaw ang may likas na katawang espada? Ito ang utos ng banal na babae. Mula ngayon, dito na ang iyong tirahan. Mabuti na nga at may matutuluyan ako. Kaysa naman matulog sa mahabang bangko. Nakalimutan kong ang mga makapangyarihang ito ay matagal nang hindi kumakain. Hindi sila kumakain, hindi sila kumakain. Pero ako na nasa yugto ng pagsasala ng ki ay kailangan pang kumain. Ang aura ng matandang babaeng ito ay mas mapanganib pa kaysa kay Leng Rushuang. Natuklasang ang espesyal na karakter na si Wan Dugipo. Na-trigger ang misyon. Yakapin agad ang kanyang binti. Sumigaw habang umiiyak gamit ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Ganap na karunungan sa banal na antas ng pagluluto. Yakapin ang binti ni Wan Dugipo. At purihin pa siyang mapagmahal. Ang katapusan ng misyong ito ay hindi gantimpala. Kundi ang Morge, di ba? Antas ng kahirapan, mahirap. Countdown, 19. Anong ginagawa mo? Nang makita ko ang inyong mapagmahal na mukha, Lola. Naalala ko tuloy ang aking yumaong Lola. Gusto ko talagang makain muli ang mga kakanin na gawa niya. Isang pildoras ng pag-aayuno bawat araw. Masisiguro nitong hindi ka magugutom sa loob ng 1 buwan. Salamat po, Lola. Napakaganda niyo at napakabait pa.
Sa totoo lang, napakahusay ko pong magluto. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ipagluluto ko po kayo ng pagkain. Para matikman niyo ang luto ng inyong apo. Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang ganap na karunungan sa banal na antas ng pagluluto. Sa wakas, nakaligtas na naman ang buhay ko. Sa wakas, nakaligtas na naman ang buhay ko, nakaligtas na naman. Pagsamba ng 10,000 espada. Pagsamba ng 10,000 espada. Siya nga ay may likas na katawan ng espada. Sabay-sabay na lumabas sa kaluban ang 10,000 espada sa lawa ng espada. Kusa ring nagpasakop ang mga sinaunang espada ng antas imperial at antas langit. Ngunit tinanggihan ni Ginoong Zhang ang lahat ng banal na sandata. At kumuha lamang ng isang sirang espada na mababang antas maharlika. Ang tangang iyon. Napaka-interesante ng batang dinala mo rito. Niyakap niya ang binti ko kanina. Habang umiiyak at tinatawag akong lola. At sinabi pang ipagluluto niya ako para magpakita ng paggalang. Ang huling taong pumuri sa kabaitan ng mukha ni lola ay natunaw at naging lason kasama ang kanyang buong sekta. Hindi lang buhay si Zhang Chunan. Napatawa pa niya si lola. Saan kaya gawa ang kanyang lakas ng loob? King Luan, tawagin mo siya rito. Nakatitig sa akin si Leng Rushuang. Nakatitig din sa akin si Wan Dugipo. Ang posisyong ito ay parang paglilitis ng dalawang hukom ah. Lola, maaari po bang pakiusap na suriin niyo ang kanyang pangangatawan? Lanan. Walang duda. Nakatago ang talim sa kanyang mga buto at kalamnan. At may diwa sa kanyang laman at dugo. Tunay nga na siya ay may natatanging likas na katawan ng espada. Ito ay isang mataas na antas langit. Kasanayan sa espada ng Jiuyu. May parehong pinagmulan sa aking kasanayan. Dahil ikaw ay aking alipin ng espada. At may taglay na katawan ng espada. Ikaw ang mag-aaral nito. Pagtuturo ng banal na babae. Nagsimula ang espesyal na misyon. Tanggihan ang kasanayan sa espada ng Jiuyu. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Kumpletong aklat ng mga espiritual na halaman. Kahit ang libreng antas langit na kasanayan sa espada ay pinapatanggihan mo sa akin. Ayaw mo ba talaga akong makaranas ng kahit isang araw ng magandang buhay? Countdown ng misyon, 19. Ang hamak na antas langit na kasanayan sa espada na yan ay hindi karapat-dapat sa aking katawan ng espada. Ay! Babae, panoorin mo ng mabuti. Mayroon akong isang napakapormang atake ng espada. Na naglalaman ng tunay na diwa ng pagkawasak. Na naglalaman ng tunay na diwa ng pagkawasak. Ito ay isang antas banal na kasanayan sa espada. Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang kumpletong aklat ng mga espiritual na halaman. Zhang Chunan. Ay! Banal na babae, hindi ba't napakaporma ng ataking iyon? Ikaw. Banal na babae, maawa po kayo. Magpapakitang gilas ka pa ha? Sinira mo na nga ang bulaklak ko. Tinanggihan mo pa ang banal na kasanayan sa espada ng banal na babae. Akala mo ba napakahusay mo na? Wala siyang alinlangang lakas sa kultibasyon. Kahit sobrang sakit ng tama ko. Halatang wala talaga siyang balak patayin ako. Huwag mong sabihin tsundere talaga ang babaeng ito. Hahaha. Nakikipagbiruan lang pala ang banal na babae sa aliping ito. Lene. Laya sa harap ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin sa buong araw na ito. Ang baliw na babaeng ito, puro sa mukha kong manakit. Baka masira na ng tuluyan ang gwapo kong mukha. Malakas lang ang banta pero kulang sa gawa. Siguradong tsundere na siya. Pero dahil nasira ko ang paborito niyang bulaklak, kailangan kong humanap ng pampalit o pampalubag loob. Ang nakakapinsalang sistema na ito, palagi akong ipinapahamak. Araw-araw mo na lang akong inilalagay sa kabanalan ng panganib. Nagtataka ako, kapag si Leng Rushuang at King Luan ang kalaban, madali lang ang mga misyon.
Pero kapag sina Sun Hao at Wan Dugi po, nagiging napakahirap. Lumalabas na ang nakakapinsalang sistemang ito ay mahilig sa magagandang mukha. Basta may magandang babae, pinapagawa mo agad ako ng kabaliwan. Misteryosong orkidya ng Jiuyu. Isang espiritual na halaman ng mataas na baitang ng Antas Tsuan, na magagamit sa paggawa ng banal na gamot sa paglabas ng hangganan ng Jiuyu. At nakakapagpabilis pa ng pagsasanay ng malalamig na kasanayan. Hindi ba't sadyang ginawa ito para kay Leng Rushuang? Basta makuha ko ito at maibigay sa kanya. Tiyak na mababawasan ang galit niya sa akin. Ang misteryosong orkidya ng Jiuyu ay unang natagpuan ng aming grupo ng Bisyong Dragona kapag inagaw mo. Nangangahulugan yan ng digmaan sa amin. Iyan ang kayamanan sa bundok na ito. Para sa mas malakas at karapat-dapat. Kung galit kayo, lumaban kayo. Ang manalo sa kanya ang kayamanan. Habang naglalaban sila, gagamitin ko ang kasanayan sa pag-iwas upang nakawin ang espiritual na halaman. Hindi ko na kailangang makipagpatayan. At magagamit ko pa ito para amuin si Leng Rushuang. Napakaswerte. Naka-activate ang misyon ng pag-agaw sa kayamanan. Maging matapang na agawin ang misteryosong orkidya ng Jiuyu sa harap ng lahat. At sabihin ang itinakdang linya ng salita. Ganti sa misyon. Pagtaas sa huling yugto ng pagsasanay ng hininga. Pusa sa pagkabigo. Kakadtuin at tatadtarin ng maraming espada hanggang mamatay. Pwede namang patagong kunin, bakit kailangan pang magpaandar ng gulo? Pagkatapos magnakaw, kailangan pa ring magpakilala. Natatakot ka ba na baka hindi nila ako makilala at mapatay ng mali? Pababa na ang oras, 3. Naku po. Naghahanap ka ng kamatayan. Iwan mo ang espiritual na halaman. Ako ang unang aliping espada sa ilalim ng banal na babae. Kayo na mga walang kwenta ay walang karapatan. Na humawak sa banal na pag-ari ng aming banal na babae. Kumpleto na ang misyon. Ang antas ng kultibasyon ay tumaas sa huling yugto ng pagsasanay ng hininga. Isang alipin lang pala sa yugto ng pagsasanay ng hininga. Patayin siya dito sa gitna ng masukal na bundok. Hindi ito malalaman ng banal na babae. Sugod. Huwag siyang hayaang makatakas. Huli ka. Buwisit, hahaha. Bakit mas madulas pa sa hito ang batang ito? Hindi tatagal ang espiritual na lakas niya, ubusin natin ang lakas niya. Ahahaha. Ilang beses pa siyang umiwas. Maubusan din ng lakas ang batang iyan. Kailangan ko na silang takutin ngayon din. Gagamit ka pa ng sirang espada para iligtas ang sarili mo. Pagkawasak ng lahat ng bagay sa mundo. Anong uri ng kasanayan sa espada ito? Mabilis, umatras kayo. Pang-agaw sa espiritual na halaman ng banal na babae. At pagtatangkang patayin ang kanyang aliping espada. Mga nakatatandang kapatid, maghintay kayo ng kaunti. Ipapatawag ko ang banal na babae para personal kayong turuan ng leksyon. Yuh! Para makasiguro at walang matira, kailangan kong matapat na nagpoprotekta sa kayamanan. Tumakas habang duguan. Sayang naman kung hindi mananalo ng award ang pag-arte kong ito. Gaganapin ang paligsahan ng mga panlabas na alagad pagkatapos ng 3 araw. Inaanyayahan ng pinuno ng sekta ang banal na babae na pumunta upang saksihan ang seremonya. Mahal na banal na babae. Kailangan niyo akong ipagtanggol. Magsalita ka. Napagkamalan ng inyong lingkod ang inyong lotus ng yelong puso. Kaya pumunta ako sa likod ng bundok para maghanap ng mahiwagang damo bilang pambayad sala. Sa wakas ay nahanap ko rin ang Jiuyu Minglan na ito. Ngunit sino ang mag-aakalang inagaw ito ni na Wang Long at Zhao Mu kasama ang kanilang mga tauhan? Sinabi pa nilang isa lamang kayong babae. At hindi karapat-dapat na magmay-ari ng ganitong kayamanan. Ano? Sinabi rin nilang aso ninyo lamang ako. At kahit patayin pa nila ako, ay hindi man lang kayo kukurap. Itinaya ko ang aking buhay para lang maipagtanggol ang mahiwagang damong ito. Ikinagagalit ko lang na napakababa ng aking antas ng pagsasanay. Kaya hindi ko nagawang patayin ang mga lapastangang iyon para sa inyo. Kahit nagrereklamo, wala man lang isang katotohanan sa mga sinasabi niya.
Pero naalala nga niya ang tungkol sa pagsira ng bulaklak. Ang mga taga-panlabas na sekta. Napakalakas ng loob nila. Ang alipin ko sa espada ay nangangahas nilang patayin. At ang aking mahiwagang gamit ay nangangahas nilang agawin. Huminahon po kayo, banal na babae. Pagbalik ko ay personal kong parurusahan at babalatan ng buhay ang dalawang lapastangang iyon. Huwag na. Itapon na lang sila sa talampas ng pagninilay-nilay sa loob ng isang araw. Layas. Parang sinabi ko na ayaw ko nang makita ang mukha mo ngayong araw. Ang taming iniisip ko lang po ay ang humingi ng tawad sa inyo. Kaya nakalimutan ko po ito. Alang-alang sa mahiwagang damo. Patatawarin ko ang iyong buhay. Pumunta ka sa bakuran at mag-horse stance. Bawal kang tumayo hanggang sa lumubog ang araw. Ito lang. Hindi ka pa kontento. Kontento po, sobrang kontento po ako. Matapang lang magsalita ang baliw na babaeng ito. Pero may natitira pa naman siyang kaunting konsensya. Sumasakit na naman ang lasong Jiuyo. Pumunta siya rito para tulungan ko siyang pigilan ang malamig na enerhiya. Na-trigger ang espesyal na misyon. Buhatin si Leng Ruoshuang patungo sa kama. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala ng misyon. Banal na kasanayan, yun yung aklat ng pagsasama. Parusa sa kabiguan. Putulin ang ugat ng pagkalalaki. Maging isang bating na alipin. Mas malala pa ang parusang ito kaysa sa patayin ako. Huwag kang matakot, babae, nandito ako. Kumpleto na ang misyon. Ipinapamahagi na ang yinyang aklat ng pagsasama. Hindi niya ako sinaktan at sumiksik pa siya sa dibdib ko. Nakatulog na ba siya? Ang mayakap at makatabi sa pagtulog ang pinakamagandang babae ng demonyong landas sa loob ng isang gabi. Kahit bugbugin pa ako bukas ng umaga. Parang hindi na rin ako lugi. Nandito pa ang ulo ko. Nandito pa rin ang aking kayamanan. Ligtas pala akong nakaligtas kagabi. Utos ng banal na babae. Kailangan mong sumali sa paligsahan ng mga panlabas na alagad pagkatapos ng 3 araw. At kailangan mong makuha ang unang pwesto. Ako, mananalo ng unang pwesto. Kung hindi ka magiging una, maaari kang pumili na maging tagasilbi ng demonyo. O pumasok sa palasyo upang magsilbi pagkatapos ma-promote. Pipiliin ko ang. Pero ano ba ang antas ng pinakamalakas sa panlabas na sekta? Ganap na pagtatatag ng pundasyon. Pwede ba akong umatras ngayon? Abot pa ba kung pipiliin ko na lang maging tagasilbi ng demonyo? Nasa huling yugto ka na ng pagpipino ng ki. Kahit huling yugto na, hindi ko pa rin matatalo ang may ganap na pagtatatag ng pundasyon. Lanan. Kung aasa lang ako sa sariling pagsasanay. Pagkalipas ng 3 araw, tutubuan na ng damo ang libingan ko. Kailangan ko pa ring umasa sa system para maghanap ng ikamamatay. Ubo. Mukhang kapag hindi ko ginalit si Leng Ruoshuang, hindi magtatrabaho ang system. Walang hindi kayang lutasin ng masarap na pagkain. Kung mayroon man, gagawin ko na lang na mas mabango pa. Nagsimula ang limitadong misyon. Pakisabi ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Pag-angat sa rurok ng pagsasanay ng ki. Para sa antas ng lakas. Pwede ko nang itapon ang mukha ko. Pero kailangang mabuhay. Babae, isang araw na kayong hindi kumakain. Masasaktan ang puso ng sword slave na ito kapag nagutom kayo. Zangchunan. Huwag sa mukha at ang manok ko. Ang manok na pinaghirapan kong lutuin. Kumpleto na ang misyon. Ang antas ng lakas ay umabot na sa rurok ng pagsasanay ng ki. Purong pisikal na atake. Masakit nga pero hindi naman nakakamatay. Bugbog kapalit ng bagong antas, sulit na sulit. Tumayo ka riyan at sumunod sa akin sa bakuran. Gamitin mo ang bulok mong espada para atakihin ako. Sa salita lang ako pinapahamak. Pero sa gabi ay personal akong tinuturuan ng espada. Ang babaeng ito talaga sa buong katawan niya. Ang bibig lang niya ang matigas. Banal na babae, tanggapin niyo ito. Mali ang hawak mo sa espada. Ang ibabang bahagi ng katawan mo ay kasing lambot ng noodles.
Ha! Pag-isa ng tao at espada. Ang espada ay sumusunod sa isip. Ano ang tinititingnan mo? Tinitignan ko kung paano pinagsasama ng banal na babae ang sining ng espada at ang kanyang kagandahan. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan, puputulin ko ang dila mo. Hanggang dito na muna ngayong gabi. Ipagpapatuloy natin bukas ng gabi. Maraming salamat sa paggabay, banal na babae. Nagsimula ang espesyal na misyon. Hilingin kay Leng Ruoxuang na personal kayong gabayan muli. At halikan ang likod ng kanyang kamay. Gantimpala, bahagyang pag-unlad sa kasanayan ng espada ng pagkasira. Nakikipaglaro na naman sa mga salita tungkol sa paghawak ng kamay. System, mukhang ayaw mo talaga akong palabasin ng buhay ngayong gabi. Banal na babae, sandali lang po. Ano yon? Nararamdaman ng inyong lingkod na malapit nang umunlad ang aking katawan ng espada. Maaari po bang personal ninyo akong gabayan muli? CJ. Kumpleto na ang misyon. Ang katawan ng espada ng pagkasira ay umabot na sa bahagyang pag-unlad. Kayo mismo ang pumayag na gabayan ako gamit ang inyong mga kamay. Kaya huwag niyo akong sisihin. Zhang Chunan, mamatay ka na. Chunan, okay ka lang ba? Ayos lang naman, may kakaibang ganda rin pala kapag pabaligtad mong tinitingnan ang tanawin. Ibaba mo siya. Sa susunod na 2 araw, ikaw ang bahalang magturo sa kanya ng espada. Kung bago ang malaking paligsahan ay basura pa rin siya. Itapon mo siya ng diretsyo sa kapatagan ng dugo. Ito ang Emperor Grade na tableta para sa paggaling. Gamutin mo muna ang mga sugat mo. Maraming salamat. Huwag mo na akong tawaging Master Zhang sa susunod. Tawagin mo na lang akong Chunan. Ate King Luan, hindi talaga bagay ang ugali mo sa sektang Tianma. Bakit ka napunta rito noong una? Noong 13 taong gulang ako. Pinatay ng mga masasamang cultivator ang buong pamilya ko. Iniligtas ako ng banal na babae. At tinulungan niya akong mahanap ang mga may utang sa akin. Para makapaghiganti ako gamit ang sarili kong mga kamay. Mula nang dumating ka rito sa bundok ng banal na babae. Nagagalit siya. Nagagalit siya at nawawala sa sarili. At natututo na rin siyang umiti. Ang baliw na babaeng iyon, matigas nga ang bibig pero malambot naman ang puso. Kaso nga lang, medyo mapanakit ang paraan niya ng pagpapakita ng pag-aalala. Pagwasak sa lahat ng bagay. Matapos maabot ang bahagyang pag-unlad ng katawan ng espada. Tumaas ng hindi bababa sa doble ang lakas nito. At narating ko na rin. Ang hangganan ng 2 anyo ang walang tunog. Na-trigger ang misyon ng daan ng espada. Mangyaring pumunta sa silid tulugan. Hilingin kay Leng Ruoxuang na personal kang gabayan sa kasulatan ng espada ng paglipol. Gantimpala sa misyon. Pag-angat sa maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sa wakas, paggabay talaga sa espada ang gagawin ngayon. Sa wakas, umasaltaw rin ang asong sistemang ito. Gusto mo na naman bang personal kitang gabayan? Seryosong pagsasanay po ito ng espada ngayon. Hinding-hindi ko po hahawakan ang inyong kamay. Lene. Banal na babae, mangyaring turuan niyo ako. Huwag ka nang magpasikat, itira mo na ang espada mo. Nagniningas na sakuna ng lahat ng bagay. Paglipol sa lahat ng bagay. Banal na babae, kumusta po ang atake ko? Maganda lang tingnan pero walang silbi. Puno ng kahinaan. Ang espada ay sining ng pagpatay. Hindi ito bagay para magpasikat ka. Naiintindihan ko na po. Banal na babae. Ang kanyang atake ay sapat na para bantaan ang huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Bakit kailangan niyo pa siyang panghinaan ng loob ng ganyan? Masyadong mataas ang kanyang talento. Ngunit masyadong mayabang ang kanyang ugali. Kung pupurihin ko siya ngayon, lalaki lang ang ulo niya hanggang langit. Kailangan na talagang sanayin ang kanyang pag-isip. Kumpleto na ang misyon. Ang antas ng paglilinang ay umakyat sa maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Matagumpay ang pagtatatag ng pundasyon. May 1 araw pa bago ang dakilang paligsahan ng panlabas na sekta. Makakapanloko pa ako ulit. Teka, hindi maaari. Umakyat na naman siya ng isa pang antas.
Ilang araw pa lang siya sa palasyong Yuing. Pero nakalampas na siya mula sa maagang yugto ng pagpipino ng Qi patungo sa pagtatatag ng pundasyon. Ang bastos na ito. Wala ba siyang kinakaharap na hadlang? Isang halimaw. Ayos lang na mapanaginipan ko si Leng Rushuang. Pero bakit sa huli ay naging mukha ni Lola ang lumabas? Gising ka na ba, Chunan? Bukas na ang dakilang paligsahan ng panlabas na sekta. Kailangan mong magsanay ng mabuti sa espada ngayon. Paumanhin po at pinaghintay ko kayo, binibining King Luan. Huwag ka nang masyadong maging formal sa akin. Mas matanda ako sa'yo. Kaya tawagin mo na lang akong Ate King Luan mula ngayon. At King Luan, may isa pa palang bagay. Sa mga susunod na araw, huwag kang lalapit sa kabubatan ng kawayan sa likod bahay. May pumasok na magnanakaw sa bundok ng banal na babae. Ano po ang nawala? May nagnakaw ng isa sa mga pinakamamahal na ibon ng apoy ni Lola. Naglagay na siya ng daan-daang uri ng matinding lason sa kabubatan ng kawayan. At nangakong pahihirapan ng husto ang magnanakaw hanggang sa hilingin nitong mamatay na lang. Akala ko ordinaryong manok espiritual lang yon. Alaga pala yon ni Juan Dugipo. Hindi ko man lang natikman kahit isang kagat ang ibong yon. Sayang na sayang talaga ang pagkamatay nito. Bakit basang-basa ka ng pawis? Natatakot lang po ako para sa magnanakaw na yon. Napakalakas ng loob ng taong yon. Sana ay patnubayan siya ng kapalaran. Hiya. Mabuhay ang diwa ng iyong espada. Hindi matatag ang iyong tindig. Kahit nasa pagtatatag ng pundasyon ka na, puno ka pa rin ng kahinaan. Tama po ang inyong pangaral, banal na babae. Hiya. Sa paligsahan bukas. Sa taglay mong lakas ngayon, hindi mahirap ang makapasok sa 10 pinakamahusay. Ang gusto ko ay ang maging kampiyon. Kapag hindi ako naging una, kailangan kong sumapi sa demonyong sekta o kaya naman ay makapon at pumasok sa palasyo. Huling gabi na ito. Bakit wala pa ring paramdam ang sistema? Na-trigger ang misyon sa gabi bago ang dakilang paligsahan. Mangyaring imbitahan si Leng Rushuang na uminom sa ilalim ng buwan. Gantimpala sa misyon, banal na kasanayang hakbang sa kawalan ng 9 na langit. Parusa sa kabiguan, agarang pagkakapon. Pagkakapon na naman. Ano ba ang problema ng sistemang ito sa aking kayamanan ng pamilya? Banal na babae, mangyaring sandali lang po. May iba pa bang kailangan? Sa ganito kagandang gabi at tanawin. Bakit hindi tayo uminom ng magkasama sa ilalim ng buwan? Zhang Chunan, napakakapal talaga ng mukha mo. Hahaha, may paligsahan pa bukas, huwag sa mukha. Kapag hindi kita binugbog sa loob ng isang araw. Naghahanap ka talaga ng sakit sa katawan. Gusto ko lang naman pong mapalapit sa inyo. Gusto mo palang makipag-usap ha? Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang hakbang sa kawalan ng 9 na langit. Basta't makaharap ko si Zhang Chunan. Tiyak na dudurugin ko siya. Binibini, nais mo bang ako na ang mag-asikaso sa kanya? Huwag na. Iwanan siya para sa bastos na demonyong espada. Unang laban sa paligsahan ng panlabas na sekta. Zhang Chunan ang bundok ng banal na babae laban kay Li, isang disipulo ng panlabas na sekta. Hahaha. Ang utusang iyon na naging alipin ng espada dahil lang sa mabulaklak na pananalita. Hindi kaya tumakbo na sa takot. Isang walang silbi, nangahas pang sumali sa paligsahan. Ipapahiya lang niya ang banal na babae. Hahaha. Zhang Chunan ang bundok ng banal na babae. Lin Zhen. Bakit nagmamadali ka yatang pumunta sa sarili mong libing? Ang malalakas ay palaging huling dumarating. Tanging ang mahihina na takot makalimutan. Ang nagmamadaling umakyat sa entablado para mag-ingay. Lumilipad sa himpapawid. Hindi ba't mga kultibador lang ng Nascent Soul ang may kakayahang gumawa niyan? Kumpleto na ang misyon para sa pasiklab na pagpasok. Gantimpala, isang buto ng espada. Matapos magsanib ng buto ng espada, mas naging malinaw ang aking pag-unawa sa tahimik na paglipol. Isang utusan na umasa lang sa babae para umangat. Nangangahas pa ring maging mayabang.
Ano ito? Napakabagal. Unang laban, panalo si Zhang Chunan. Lene. Ang bastos na yon na mahilig magpasikat. Maagang umalis ang banal na babae. Siguro ay naniniwala siyang wala ng kapana-panabik sa mga susunod na laban. Napakalaki ng tiwala niya sa aliping iyon. Lanan. Dalawang nasa rurok ng pagtatatag ng pundasyon, gusto pa ring maghiganti. Sakto lang para magbigay ng kaunting saya sa nakakabagot na paligsahang ito. Pangalawang ikot, Zhang Chunan laban kay Zhao. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tunay na tagapagsanay ng espada. Walang misyon, walang gantimpala. Tapusin na natin ito ng maaga para makauwi na. Lambat ng espada ng bagyo. Paglipol sa lahat ng bagay. Ang enerhiya ng aking espada. Paano nangyari yon? Imposible. Napakabagal ng espada mo. Pangalawang ikot, panalo si Zhang Chunan. Napakagana, nag-aksaya lang ng oras. Huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Isang tira lang, tapos agad. Sa bilis na ito, ligtas na ang kampyonato at ang aking kayamanan ng pamilya. Pagkatapos ng paligsahan, maghahanap ako ng dahilan para bumaba ng bundok. Napakalawig ng mundo ng kultibasyon. Maraming magagandang diwata at banal na babae. Kailangan kong tuparin ang pangarap para sa mga kapwa ko transmigrator. Ipinapatawag ka ng banal na babae. Ang pagpapatawag sa akin sa oras na ito ay tiyak na dahil nais niya akong gantimpalaan sa pagbibigay ng karangalan sa kanya. Halika rito. Banal na babae, paano niyo po ako balak gantimpalaan? Ang galing mong pumatay gamit ang isang saksak ng espada, napakaangas. At nangangahas ka pa talagang ngumiti sa akin. Binigyan ko naman kayo ng malaking karangalan na. Bakit kamao na naman ang gantimpala ko? Hahaha. Sa sekta ng demonyo, ang mahina ay kinakain ng malakas. Hindi ito ang lugar para magpasikat ka. Kung nagpasikat ka ngayon, bukas ay magiging tinik ka na sa mata ng lahat. Bago ka magkaroon ng sapat na lakas, dapat matuto kang magtago ng kakayahan. Kung hindi, hindi mo man lang malalaman kung paano ka namatay. Tinuturuan niya akong mabuhay. Kaso, kung ang iba ay nagpapakita ng pag-aalala gamit ang bibig, siya naman ay gamit ang kamao. Lene. Masusunod po ang inyong turo, banal na babae. Mula ngayon, magiging mapagkumbaba na po ako. Magpapalakas muna ako ng patago. Gabi na po, aalis na ako. Binibini, hindi po ba kayo masyadong mahigpit sa kanya? Masyado siyang pasaway. Kung hindi siya didisiplinahin ng mahigpit, maaga o huli ay gagawa siya ng malaking gulo. At saka, may tumubo ng buto ng espada sa loob ng kanyang katawan. Ang sabay na paglitaw ng likas na katawan ng espada at buto ng espada. Kapag nalaman ito ng mga matatandang halimaw na gustong umagaw ng katawan, o naghahanap ng sisidlan ng enerhiya, sa kasalukuyan niyang antas, madali lang siyang mapapatay. Bago siya tuluyang lumakas. Kailangan niyang matutong magtago at mabuhay ng tahimik. Hindi ba pwedeng maging mas mabait ang babaeng ito? Kung patuloy niya akong bubugbugin, kapag hindi ako nakahanap ng asawa, aasa na lang ako sa kanya habang buhay. Sino ang nambugbog sa mukha ni Zhang Chunan ng ganyan? Hahaha. Siguradong dahil sa sobrang kayabangan niya kahapon. Kaya hinarang siya at binigyan ng leksyon. Kahit napakahusay ng pinakita niya kahapon, pinarusahan pa rin siya ng matindi ng banal na babae pagka-uwi. Napakataas talaga ng inaasahan ng banal na babae sa kanya. Ang mahigpit na guro ay nagbubunga ng mahusay na mag-aaral. Pagkatapos ng malaking paligsahan, dapat din nating sanayin ang ating mga alagad ng ganito. Panalo si Zhang Chunan. Pasok sa susunod na yugto. Susunod na laban, Zhang Chunan laban kay Wang Long. Isang araw akong naghintay.
Sa wakas ay may libangan na rin. Basura, gagawin kitang abo ngayon, palad ng masamang multo. Bakit hindi ka tinatablan ng masamang enerhiya ko? Ang maruming bagay na iyan ay tinatawag mong kasanayan. Lumaban ka, bakit hindi mo gamitin ang nakamamatay mong tira? Walang pamatay na aura noong nag-ensayo kami ni Ate King Luan. Tamang-tama ka dahil nasa tugatog ka ng pagtatatag ng pundasyon. Ginagawa mo lang akong kapareha sa pagsasanay. Kung hindi, ano kalaban? Hindi ka pa karapat-dapat. Ay! Isasama kita sa impyerno. Tapos na ang pagsasanay, tapos na ang pagsasanay. Pagkapuksan ng lahat ng bagay. Hindi ito ordinaryong sining ng espada. Nagwagi, zangtsunan ng bundok ng banal na babae, pasok sa 8 pinakamalakas. Nasa tugatog na ng pagtatatag ng pundasyon si Wang Long. Pero madali lang siyang napatay ni Zhang Chunan. Sa lakas ko ngayon, makakaganti pa ba ako? Ah! Gusto mo bang patayin si Zhang Chunan? Gusto ko. Kahit sa panaginip gusto ko. Mataas na uri ng kakaibang kapsula ng pagsabog ng enerhiya na magbibigay sa iyo ng lakas ng gintong ubod sa loob ng 10 minuto. At ang kalasag ng mahiwagang liwanag ng lupa na kayang humarang sa kanyang mga galaw at sining ng espada. Ano ang kapalit? Pagkatapos ng bisa ng gamot, masusunog ang iyong kaluluwa. Basta't mapatay ko lang siya. Walang halaga ang buhay ko. Sino ka ba talaga? Hindi mo pa kailangang malaman. Labanan para sa 8 pinakamalakas, panalo si Zhang Chunan. Bago magsimula ang huling laban, ipinahahayag ang karagdagang gantimpala para sa nagwagi ngayong taon. Pwedeng pumili ang kampiyon sa pagitan ng espadang Yuming Sigu na Antas Chan o ng gamot dahon na Yang Xinlian na Antas Tsuan. Sadyang idinagdag ng banal na babae ang banal na espada. Halatang inihanda ito para kay kapatid Zhang. Sa lakas ni kapatid Zhang, sisiw na lang sa kanya ang pagiging kampiyon. Huling laban sa paligsahan ng sekta. Zhang Chunan laban kay Zhao Hu. Zhang Chunan, ang sakit na dinanas ko sa kulungan. 100 beses kong ibabalik sa iyo ngayon. 3. Walang utos ang sistema. Bawal pa magpasikat, hassle naman. Ang buwisit na ito. Marunong din palang magpakumbaba. Simulan ang laban. Marunong ka lang bang umiwas? Paulit-ulit lang ang mga galaw mo. Ilang linggo ka pa lang bang nag-ensayo? Hindi ka man lang kwalipikadong maging sparring partner. Inaantay talaga kita, huling-huli ka na. Pang-emperador na depensibong hiyas. Ang pelikula ng How to Xuanguang ay hindi para sa isang karaniwang alagad. May tumutulong sa kanya ng patago. Mukhang nakalimutan na ng mga tusong daga sa dilim. Ang bagsik ng aking mga kamay. Hahaha. Wala nang silbi ang bilis mo. Kakadtarin kita ng paunti-unti hanggang maging giniling. Paanong naging napakabilis? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kaso ang hina mo pala. Zhang Chunan, mamatay man ako. Isasama kita sa hukay. Arf. Pildoras ng pagsabog, sinusunog niya ang kanyang dugo at kaluluwa. Pilit siyang pumasok sa antas ng Jindan. Mahal na banal na babae. Sa ibabaw ng entablado, buhay at kamatayan ay itinadhana. Lalagpasan niyo ba ang patakaran ng sekta para sa isang mababang alipin?
Bantayan mo ng maigi ang entablado. Kapag nanganib si Zhang Chunan, sumugod ka agad. Zhang Chunan, nakikita mo ba? Pinalayas ka na ng iyong banal na babae. Tapos ka na bang magsatsat? Arf. Malayo ang agwat ng Zuji sa Jindan. Hindi mo ako masusugatan. Subukan mong huwag umiwas. Labanan mo ako ng harapan. Pagbibigyan kita. Ang aking suntok sa antas ng Jindan. Kaya mo bang salagin? Yuh! Wah! Tahimik na paglipol, walang bakas ng buhay. Hindi. Patay na si Zhao Hu. Zhang Chunan, Zhang Chunan, Zhang Chunan. Ang kampiyon sa paligsahan ng sekta ngayong taon. Zhang Chunan ang bundok ng banal na babae. Mawawala na rin sa wakas ang bulok na bakal na ito. Nagsimula na ang misyon sa gantimpala ng kampiyon. Tanggihan ang espadang Yuming Sigu. Piliin ang Yang Xinlian. At sabihin ang nakatakdang linya. Gantimpala sa misyon, banal na kasulatan ng mga pildoras. Parusa sa kabiguan. Panghabang buhay na tataguri ang pinakamalaking tanga ng sektang Tianma. Kukuha ng pampatabang halaman na antas tsuan. Sino ba talaga ang malaking tanga rito? Tayong mga tagapagsanay. Sarili natin ang pinalalakas natin. Hindi ang mga bagay sa paligid. Isang kasangkapan lamang ang espada sa kamay. Kung mahina ang puso, kahit humawak ng banal na sandata, basurang bakal pa rin. Tinanggihan niya talaga ang banal na espada na antas tiyan. Nababaliw na ba siya? Nakuha ko na, ginamit ni Senior Brother Zhang ang isang sirang espada na may antas huwang para talunin ang buong panlabas na sekta. At patayin ang isang Jindan. Para lang ipahiwatig sa atin na ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa sarili. Hindi umaasa sa mga panlabas na bagay, kundi sa pagpapalakas lamang ng sariling katawan. Ipinapakita sa atin ni Senior Brother Zhang ang landas patungo sa pagiging walang katapat. Tinatanggap namin ang iyong aral. Tol, sa tindi ng imahinasyon mo, sayang at hindi ka nagiging manunulat ng nobela. Sayang na sayang talaga. Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang kaalaman sa mga banal na gamot. Magaling, Zhang Chunan. Naghanda na ako ng isang piging ng pagdiriwang sa Palasyong Yuing. Hinihintay ko ang iyong pagbabalik. Piging ng pagdiriwang, mas mukhang bitag kaysa piging. Halatang sinadya niyang ihanda ang banal na espadang iyon. Pero sinabi ko pa sa harap ng lahat na ang mga banal na sandata ay mga walang kwentang bato lang. Mukhang hindi ko na kayang mabuhay palampas ngayong gabi. Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol sa sistema. Kundi tiyak na ituturing niya akong isang demonyo mula sa ibang mundo at kakatayin ako para pag-aralan. Kailangan kong makahanap ng dahilan para mapawi ang galit niya. Ah, nahanap ko na. Ang piling ito ay kayang magpalamig at magbalanse ng lasong yin. Naibigay na ang Jiuyu Minglan kay Leng Rushuang. At kung sasamahan pa ng lotus ng puso ng apoy, sakto itong makakapagpahupa sa kanyang lasong Jiuyu. Baliw na babae, kung hindi kita mapapaiyak sa antig ngayong araw. Isusulat ko ng pabaligtad ang pangalan ko. Chunan, ipinapatawag ka ng banal na babae. Binabati kita sa pagkakapanalo sa unang pwesto. Ngunit bakit mo tinanggihan ang espadang Yuming na lumalamon ng buto? Gayong halata namang gustong-gusto mo ng isang magandang espada. Maganda nga ang espada. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito angkop sa akin. Maaari kayang talagang sinasanay niya ang walang katapat na daon ng pagpigil sa mga panlabas na pagnanasa. Napakasama ng timpla ng banal na babae. Pagpasok mo roon, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, mamaya ay puro katotohanan lang ang lalabas sa puso ko. Hindi ba't ito ang hindi umaasa sa panlabas na bagay? At sarili lang ang pinapalakas na si Zhang ang mapagpanggap. Mahal na banal na babae. Inaapi po ang inyong abang lingkod. Ano na naman ba ang sinusubukan mong drama? Alam po ng inyong lingkod na ang banal na espadang iyon ay sadyang inihandan nyo para sa akin. Ang tanggihan ng inyong kabutihang loob sa harap ng marami ay tunay na isang kasalanang karapat dapat sa kamatayan. Ngunit simula nang makarating ako sa bundok ng banal na babae, araw-gabi ko nang ipinag-aalala ang inyong lasong Jiuyu. Ang Jiuyu Minglan at ang lotus ng puso ng apoy ay maaaring gawing pilang siya miinyang.
Upang maibsan ang inyong sakit sa tuwing atake ang lasong yin. Gaano man kaganda ang banal na espada. Ito ay isa lamang panlabas na bagay. Paano ito maikukumpara sa kalusugan ng mahal na banal na babae? Kaya naman tinanggihan ko ang banal na espada. At pinili ang lotus ng puso ng apoy. Ang aking katapatan ay saksi ang langit at lupa. Tinanggihan niya ang banal na espada. Hindi para magpasikat, kundi dahil palagi niyang inaalala ang aking lasong yin. Napakamaalalahanin mo naman. Ligtas na, buhay pa ako, kailangan ko nang umalis agad. Na-trigger ang misyon ng emosyonal na ugnayan. Mangyaring sabihin ang itinakdang linya sa banal na babae. Gantimpala sa misyon. Pag-angat ng antas ng kultibasyon sa gitnang bahagi ng foundation establishment. Parusa sa pagkabigo. Itatapon sa pugo ng alkimya upang sunugin. Kakahirap ko lang siyang paiyakin sa antig. Tapos gusto mo pa akong mang-asar sa kanya ngayon. Sistema, talagang panira ka ng magandang momentum, no? Mahal na banal na babae. Kung hindi ninyo gustong inumin ang gamot, mayroon pa pong ibang paraan. Sa katunayan, ako rin ay maaari mong maging lunas. Kumpleto na ang misyon. Ang antas ng kultibasyon ay umakyat na sa gitnang bahagi ng foundation establishment. Patay, mukhang sa pagkakataong ito ay talagang gagawin na akong gamot. Hi! Matapos mong tuksuhin ang banal na babaeng ito, sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Mahal na banal na babae. Kaya ko pa pong magpaliwanag. May huling habilin ka pa ba? Pwede bang huwag sa mukha? Pwede. Hindi kayo tumupad sa usapan. Aray. Aray ko. Sinabi ko lang na pwede. Hindi ko sinabing pumapayag ako. Ang ilong ko. Mukha ko kaya ang puhunan ko. Hay. Kalag ka rin siya pabalik. Aray. Ah. Sabi ng huwag sa mukha. Pero mukha ko pa talaga ang pinagdiskitahan. Isang buwisit na sistema. Isang baliw na babae. Hindi ko na talaga kaya ang buhay na ito. Ate King Luan, ganito na nga ang lagay ko, tumatawa ka pa. Pasensya na, hindi ko lang talaga napigilan. Ito ang Emperor Grade na tableta para sa sugat na binigay ng banal na babae. Kapag ininom mo ito, mabilis na gagaling ang mga sugat mo. Na-trigger ang misyon, pagpapagaling ng malalang sugat. Tanggihan ang tableta at sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon, kasanayan sa pagpigil ng hininga ng espiritu. Parusa sa pagkabigo, tanggapin ang isang sampal ng kasanayan sa pagbabalik ng alaala mula kay Leng Rushuang. Siguradong nasa malapit lang siya. Sistema, natatakot ka ba na mabilis gumaling ang mukha ko? Hindi ko yan kakainin. Gagamitin ko ang mga sugat na ito para paalalahanan ang sarili ko. Upang hindi ko malimutan ang malungkot na nakaraang ito. Ang mapait na nakaraan. Heh. Plano mo ba akong paghigantihan sa hinaharap? Kumpleto na ang misyon. Nakuha na ang kasanayan sa pagpigil ng hininga ng espiritu. Mahal na banal na babae. Nagkakamali po kayo. Ang puso ng abang lingkod na ito ay palaging tapat sa inyo. Paano ko naman kayo magagawang paghigantihan? Kung gayon, bakit kailangan mo pang tandaan ang nakaraang ito? Ito po ay dahil ginamit ng banal na babae ang kanyang mapagmahal na mga kamao para turuan akong maging mapagkumbaba at magpakababa. Gusto kong tingnan ang mukhang ito araw-araw. Upang iukit sa aking mga buto ang mga salitang tahimik na magpalakas. At ihalo ito sa aking dugo. Lene. Tumayo ka. Opo. Akala mo ba ay wala ka ng katapat dahil lang ikaw ang nanguna sa labas ng sekta? Hinding-hindi po. Ang landas ng paglilinang ay puno ng pagtataksil at patayan. Kahit na gusto mo lang manahimik, makakalagkad ka pa rin sa mga gulo. Lalo na't ikaw ang alipin ko sa espada. Mula nang pumasok ka sa bundok ng banal na babae, taglay mo na ang aking marka. Ang mga kalabang sekta ng matuwid na landas, maging ang mga matatandang hukluban sa sarili nating sekta, ay gagamitin ka para subukan ako. Gusto ko lang namang magpalakas ng kaunti. At tumingin-tingin sa mga magagandang diwata. Bakit bigla na lang akong napunta sa gitna ng bagyo?
Buhay man ako ay sa banal na babae. At patay man ay multo pa rin ang banal na babae. Handa akong harapin ang anumang panganib para sa inyo. Huwag mo na akong bulahin. Tungkol naman sa mahiwagang kayamanan at tableta ng sumasabog na talim ni Zhao Hu. May mga tao sa loob ng sekta na nagtatangka sa iyo. Mga daga lang silang nagtatago sa dilim. Matalino kang tao. Sana ay huwag mo akong bigin. Hindi man marunong magpahayag ang banal na babae. Pero napakamapagtanggol naman niya sa kanyang mga tauhan. Manatili ka muna sa bundok ng banal na babae sa mga susunod na araw. Huwag kang pakalat-kalat. Hay, gusto ko lang namang mabuhay ng payapa. May sapat na lakas para protektahan ang sarili ko. At makahanap ng ilang magagandang dilag na makakasama ko. Bakit parang lalo yata itong nagiging mahirap? Hindi lang kayang itago ang aking pangangatawan. Kaya rin itong pababain ang aking kultibasyon. Ito ang tunay na banal na kakayahan para isalba ang aking buhay. Mayroon akong banal na kakayahan sa pagluluto. Pero araw-araw akong kumakain ng walang lasang eliksir na ito. Isa itong malaking insulto sa isang kusinero. Hindi ko na pwedeng galawin ang mga ibon sa likod bahay. Pero siguro naman walang nag-aalaga sa mga baboy demonyo sa likod ng bundok, di ba? Ngayong araw, kailangan kong mag-ihaw ng karne. Ang aurang ito ay mas nakakatakot pa kaysa kay Leng Rushuang. Mayroon bang walang katulad na eksperto na sumasalakay sa sekta? Lene. Ate King Luan, may sumalakay ba sa sekta kaninang hapon? Kailangan na ba nating tumakas agad? Hindi ito pag-atake ng kaaway. Presensya yon ni Lola Zhu. Sinong Lola Zhu? May iba pa bang lola sa palasyong Yuing? Iyong may hawak na baston. Na nagwawalis araw-araw. Iyong lola na mukhang matatangay ng hangin sa isang ihip lang. Ang buong pangalan ni Lola ay Zurong. Siya ay isang eksperto sa maagang yugto ng Dacheng. Hindi ko lang nayakap ang binti ng isang malakas na eksperto sa Dacheng. Inihaw ko pa ang paborito niyang espiritong hayop. Bakit siya naglabas ng ganoong kalakas na presensya ngayon? Isinama ng banal na babae si Lola sa pangunahing taluktok. Para imbestigahan ang espiritong kayamanan at ipinagbabawal na gamot ni Zhao Hu. Isinuko ng sekta ang dalawang elder na kasangkot. At agad na sinira ni Lola ang kanilang kultibasyon doon mismo. Saka sila itinapon sa kalaliman ng dugo ng 10,000 demonyo. Sinira niya ang kultibasyon ng dalawang elder para lang sa akin. Ang mga tao sa taluktok ng banal na babae ay hindi pwedeng galawin ng kahit sino lang. Kung malalaman ng isang Dacheng na lola na ang ibon ng apoy ay napunta sa aking ihawan, ang durugin ng aking mga buto at ipaod ang abo ko ay baka ituring pangpabor. Sinira ni Leng Ruoshuang ang kultibasyon ng dalawang elder para sa akin. Tiyak na gustong-gusto akong patayin ng mga paksyon sa likod nila. Kahit anong mangyari, hindi na muna ako lalabas ng pinto. Ano ang pinaggagawa ni Zhang Chunan nitong mga nakaraang araw? Nananatili lang po siya sa bodega ng kahoy para mag-ensayo. Hindi pa siya lumalabas kailanman. Mayroon siyang ganoong klaseng determinasyon. Sabi ni King Luan nang malaman niyang ipinaghiganti siya ng banal na babae. Sobra siyang naantig. Kaya nagpasya siyang mag-ensayo ng mabuti. Para makatulong sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko ay natakot lang siya ng husto. Tawagin mo rito ang determinadong bastos na yan. Gising na ba si Chunan? Ay. Lola, naparito po kayo ng personal. Nakakahiya naman po sa akin. Kung may kailangan po kayo, maaari nyo naman akong utusan na lang. Gusto kang makita ng banal na babae. Ay. Hindi ba ito tungkol sa ibon ng apoy? Ligtas ang buhay ko. Pero bakit bigla akong ipinatawag ni Leng Rushuang? Ano na naman kaya ang gusto niyang gawin? Hindi ba ito ang determinadong? Dakilang pinunuzang na nag-ensayo araw at gabi. May oras ako ngayong araw. Kaya susubukin ko ang naging resulta ng iyong pag-ensayo. Mababa lang po ang aking talento. Kaya wala po akong maipapakitang magandang resulta. Hindi ko na po gustong abalahin pa ang banal na babae. Lanan. Ang masubukan ng banal na babae ng personal ay isang napakalaking karangalan para sa akin. Sige, umatake ka.
Gitnang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Pero nakamit niya na naman ang bagong antas. Sinasampal na naman ako sa mukha. Maganda ang mga galaw ng iyong espada. Pero marami itong kahinaan. Yaha, yaha. Hindi naman niya sinusubok ang aking pag-ensayo. Nakangati lang ang mga kamay niya dahil ilang araw niya na akong hindi nabubugbog. Mahal na banal na babae. May urgent na balita mula sa timog na hangganan. Aray. Isang lihim na lupain ang malapit ng lumitaw sa kabundukan ng Yinfeng. Iyon ang tirahan ng isang antas emperador 10,000 taon na ang nakalilipas. Na si alkimikong Ninunong Mandan. Ang panlabas na proteksyon ay nagpapahintulot lamang sa mga kultibador na mababa sa antas ng Yuanying na makapasok. Nagpadala na rin ng mga tao ang palasyo ng Chiwu. Katiyakan na nagpalaki si Ninunong Mandan ng mga banal na halamang gamot. At nakakagawa rin ng espiritual na tabletang pamuksa ng tatak. Ang tabletang ito ay makakapag-alis ng tatak sa kultibasyon ng binibini. Kailangan nating magpadala ng tao sa loob. Basagin ang tatak sa kultibasyon. Ang tunay na kultibasyon ni Leng Rushuang ay hindi lang ba sa huling yugto ng Yuanying. Handang pumunta si King Luan sa lihim na lupain upang agawin ang sinaunang bulaklak ng mangu para sa banal na babae. Sumama ka kay Xuangong. Kung makakatagpo kayo ng mga kultibador mula sa palasyo ng Xiu, unahin ninyong iligtas ang inyong sarili. Masusunod, walang kinalaman dito ang isang maliit na langgam sa pagtatatag ng pundasyon na tulad ko. Pinakaligtas talagang manatili sa bahay. Na-trigger ang misyon, humiling na pumunta sa lihim na lupain. Kusang magpresintang pumunta sa kabundukan ng Yinfeng. Gantimpala sa misyon, pag-angat sa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Parusa sa kabiguan. Permanenteng mapaparalisa ang mga binti. Dati buhay ko ang kinukuha mo. Ngayon naman binti ko na ang tinatarget mo. System, doktor ka ba sa buto dati at nagpalit ng trabaho? Ako ang nangungunang alipin ng espada ng kagalang-galang na banal na babae. Kapag may kailangan ang banal na babae, paano ako mananatili na lamang sa likod? Pakiusap, banal na babae, pahintulutan niyo akong pumasok sa lihim na lupain. Upang agawin ang sinaunang bulaklak ng mangu para sa inyo. Ha? Zhangchunan, kung gusto mong mamatay, hindi mo na kailangang pumunta ng napakalayo. Kaya kitang pagbigyan ngayon pa lang. Hindi po ako magpapakamatay. May tiwala akong makakabalik ng buhay kasama ang sinaunang bulaklak ng mangu. Ang isang nasa gitnang yugto ng pagtatatag ng pundasyon na tumalo sa isang nagdrogang jindan ay nag-akalang wala ng katapat sa buong mundo. Maraming malalakas na jindan sa loob ng lihim na lupain. Pati na rin ang mga masasamang kultibador ng palasyo ng Xiwu na mahilig sumipsip ng dugo ng mga kultibador. Para lamang sa kanilang kasiyahan. Ang kultibasyon mo ay hindi man lang sapat para gawin nilang pampagana. Mayroon akong alas na sapat para iligtas ang aking buhay. Mabuti, sabihin mo sa akin kung ano ang alas mo. Kung hindi mo ako mapapaniwala, ako mismo ang babali sa dalawa mong binti. Tingnan niyo, banal na babae. Nawala ang kanyang kultibasyon at katawan ng espada. Anong uri ng kasanayan ito? Kasanayan ng pagkubli ng espiritu. Kaya nitong itago ang pangangatawan, espiritual na ugat, at kultibasyon. Kahit na sa harap ng isang makapangyarihang eksperto sa yugto ng tribulasyon. Ituturing lang niya akong isang ordinaryong kultibador sa pagsasanay ng ki. Binibini, kahit ang matandang ito ay hindi rin ito mabasa. Ang pagtatago ay pansamantala ka lang na ililigtas. Kapag lumaban ka na, mabubunyag ka pa rin. Sa harap ng napakaraming jindan, wala kang pag-asang manalo. Kaya bukod sa pagtatago, napakabilis ko ring tumakbo. Gamit ko ang hakbang na pagliit ng lupa at ang hakbang sa kawalan ng siyam na langit. Pagkapasok ko sa lihim na lupain, magbabalatayo ako bilang isang malayang kultibador sa pagsasanay ng ki. Makikihalo sa karamihan. At kapag lumitaw na ang sinaunang bulaklak ng mangu, agawin ko ang halamang gamot habang nag-agawan ang lahat. Sa katatakas ng napakalayo. Ang mga mababa sa Yuanying ay hindi kayang harangan ang espasyo. Mukhang ubra nga ang plano niya. May tatago pa nito ang bakas ng pakikialam ng bundok ng banal na babae. Mataas ang tsansa na magtagumpay ang plano niya. Pero paano kung gamitin niya ang pagkakataong ito para takasan ang bundok ng banal na babae? At hindi na kailanman bumalik. Nailabas ko na ang lahat ng alas ko. Ano pa ba ang pinag-alinlangan niya? Kapag nagpatuloy pa ako sa pagluhod, hindi nga mababali ang mga binti ko pero mamamanhid naman. Zhangchunan, nandito po ang inyong abang lingkod. Babalik ka ba?
Gusto ko naman talagang samantalahin ang pagkakataon para tumakas. Pero dahil tinanong niya ito ng ganito, bakit biglang hindi ko na masabi? Na-trigger ang malalim na emosyonal na misyon. Magdala ng banal na gamot na bulaklak ng mangu sa loob ng 3 buwan. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Pilulang Qiangkun. Parusa sa pagkabigo. Sipsipin ang lahat ng dugo ng buhay. Hukayin ang mga buto at tunawin ang kaluluwa. At gusto mo pa akong kusang humiling na lagyan ng selyo. Sistema, talagang sinira mo na ang plano kong tumakas. Sa buhay, ako ay sa banal na babae. Sa kamatayan, ako ay magiging multo ng banal na babae. Sa pag-alis kong ito, tiyak na ibabalik ko ang bulaklak ng mangu. Kung sisirain ko ito, naway maglaho ang aking kaluluwa. Upang patunayan ang aking katapatan. Pakiusap, banal na babae, lagyan niyo ako ng selyo. Lene, hindi ko kailangang gumamit ng ganyang maruming paraan. Ikaw na isang hamak na alipin. Kung hindi ka man bumalik, ano naman ang pakialam ko? Wala akong pakialam. Pula na nga ang mga tainga mo. Pero napakatigas pa rin ng bibig mo. Ito ang singsing ng imbakan na may baitang ng langit. May mga espiritong bato, pilula, at mga anting-anting na nagliligtas buhay sa loob. Mag-iwan ka rin ng isang patak ng dugo ng iyong puso. Gagawa ako ng lampara ng buhay para sa iyo. Habang may ilaw ang lampara, buhay ka pa. Kapag namatay ang ilaw, patay ka na. Dalhin mo rin ang espadang ito. Ang ganda ng espada, sa wakas, hindi ko na kailangang gamitin ang lumang bakal na yon. Hindi ba't sinabi mo, na kaming mga tagapagsanay ay sarili lang ang dapat sanayin? At hindi dapat umasa sa mga panlabas na bagay. Para lang po sa mga ibang tao ang sinabi kong yon. Ang espadang ibinigay ng banal na babae. Paano naman magiging panlabas na bagay lang? Ako mismo ang gagabay sa iyo sa mga susunod na araw. Upang mapalakas ka hanggat maaari. Ang sinasabi niyang gabay ay gawin lang punching bag ang mukha ko. Kung mananatili pa ako rito, hindi pa man nagbubukas ang mahiwagang lupain. Masisira na ang mukha ko. Hindi po maaari. Magbubukas ang mahiwagang lupain pagkatapos ng 3 buwan. Dapat po akong umalis ng mas maaga. Para makapagsanay ako sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa daan. At makakuha na rin ng impormasyon tungkol sa iba't ibang sekta. Banal na babae, maghintay po kayo sa akin ng may kalmado. Tiyak na babalik ako dala ang bulaklak ng mangu. Pumunta ka sa Pilpik sa loob ng 3 araw. Upang gumawa ng isang pilulang tagabasag ng tatak na may baitang ng langit. Binibini, napakatapang ng epekto ng pilulang tagabasag ng tatak. Kaya ka lamang nitong tulungang maibalik sa kasukdulan ng yugto ng pagsasanib. Ngunit kung hihintayin natin si Chunan na maibalik ang bulaklak ng mangu. Upang gawing pilulang tagabasag ng tatak ng mangu. Maaari mong maibalik agad ang iyong antas ng Dacheng. Hindi ako makapaghihintay ng 3 buwan. Kung mapahamak siya sa labas. At wala akong sapat na lakas. Paano ko siya maililigtas? Ahahaha, malaya na ako. Sa wakas, hindi ko na kailangang tanggapin ang mga suntok ni Leng Rushuang araw-araw. Pakiusap, mag-ingat ang host. Hindi pa tapos ang misyon sa mahiwagang lupain. Alam ko, bihira lang akong maging malaya ng ganito. Pwede bang tumahimik ka muna? Hay! Sa itsura kong ito, kahit ang sarili kong ina ay kailangan muna akong kilalanin. Kailangan talaga akong kilalanin muna. Unang patakaran para sa ligtas na pagpapalakas. Umiwas agad kapag may nakitang tao. Para hindi na naman ako utusan ng sistema na halikan ang isang jindan. Ilabas ninyo ang pinakamasarap na karne ng espiritu. At ang pinakamatapang na alak. Ihain niyo ang lahat. Ito ang tunay na buhay. Ang pildoras ng bigo na yan. Parang parusa sa dila kapag kinain. Nagre-recruit na naman ng mga bantay ang pamilya Zhang. Mas mataas pa ang bayad ngayon kaysa noong nakaraan. Gustong piliting pakasalan ng pinuno ng kuta ng Heifeng ang binibini ng pamilya Zhang. Hindi pumayag ang pamilya Zhang. Kaya araw-araw silang nagpapadala ng mga tao para manggulo. Balita ko, ang binibining Zhang na yan ay ang pinakamagandang babae sa buong paligid. Pamimilit sa isang inosenteng babae. Pamilyang nasa panganib. Ang pinakamagandang babae sa buong paligid. Hindi ba't para sa akin talaga inihanda? Ang senaryo ng pagliligtas ng bayani sa magandang binibini. Hindi mahalaga ang mga espiritual na bato. Ang mahalaga, kaming mga kultibador ay hindi matitiis na makitang inaapi ng malalakas ang mahihina.
Hoy, suki. Hindi pa po kayo nakakakuha ng supli. Huwag na. Pupunta muna ako sa pamilya Zhang para ipagtanggol ang katarungan. At pagkatapos ay susuriin ko ng mabuti kung gaano kaganda talaga ang sinasabi nilang pinakamagandang babae. Nagbanta ang pinuno ng mga bandido ng kuta ng Heifeng na pilit na papakasalan ang aking anak pagkaraan ng 3 araw. Nakikiusap ako sa inyo na tulungan ang pamilya Zhang na malampasan ang krisis na ito. Kapag nagtagumpay tayo, bawat isa ay makakatanggap ng 1,000 mababang antas ng espiritual na bato. Ano ba ang antas ng kultibasyon ng pinuno ng kuta ng Heifeng? Ayon sa balita, nasa paunang yugto pa lang siya ng pagtatatag ng pundasyon. Paunang yugto lang pala ng pagtatatag ng pundasyon. Hanggat narito ako, si Wu Laoer, tiyak kong magiging ligtas ang binibini ng pamilya Zhang. Maraming salamat, kagalang-galang na kultibador. Pinuno ng pamilya, may masamang balita. Sumusugod na rito ang mga tao mula sa kuta ng Heifeng. Hahaha. Sumama ka sa akin. At tinitiyak kong mabubuhay ka sa karangyaan. Na-trigger ang misyong makinig sa tugtugin sa bahay aliwan. Yakapin si Wan Er sa loob ng 20 segundo. At sabihin ang itinakdang linya. Gantimpala sa misyon. Bahagyang pag-unlad ng banal na katawan ng purong yang. Parusa kapag nabigo. Gagawing pildoras ng tao ng 1,000 lason. Gusto ko lang namang uminom at makinig sa musika. Bakit kahit lumabas lang ako para magpahangin, kailangan ko pa ring mag-overtime para magpakamatay? Oras na natitira, 3, 2. May tutol ako. Isang basura sa yugto ng pagpipino ng Qi ang naglalakas loob na makialam sa mga gawain ko. Nagustuhan ko rin ang babaeng ito. Bata, alam mo ba ang ibig sabihin ng unahan? Lene. Isang langgam sa yugto ng pagpipino ng Qi ang naglalakas loob na umagaw ng babae sa akin. Sirain ang kanyang kultibasyon. Baliin ang kanyang mga kamay at paa. Ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Kumpleto na ang misyon. Ang banal na katawan ng purong yang ay umabot na sa paunang antas. Mga tanga. Ano nang sinabi mo? Sino ba ang makikipaglaban sa inyo? Habulin niyo siya. Kahit maghukay pa kayo sa lupa. Hanapin niyo siya at dalhin sa akin. Banal na babae, kailangan ba nating iligpit si Yiziming? Ang lambak ng lasong ulap ay kaalyado ng palasyo ng Xiu. Habang ang sekta ng 5 laso naman ay kaalyado ng sektang Tianma. Hindi muna dapat makialam ang sekta ng Hehuan sa labanan ng 2 panigsa ngayon. Paano naman ang lalaking nambasto sa inyo kanina? Alamin mo ang kanyang pagkakakilanlan. Itinago ng taong ito ang kanyang kultibasyon at mukha. At may kakayahan pa sa kapangyarihang pang-espasyo. Tiyak na hindi siya basta-basta tao lang. Niyakap ko lang naman ang pinakasikat na babae sa bahay aliwan. Pero muntik na akong mamatay doon. Hindi na ako pwedeng manatili sa bayan ng Luoye. Pero natanggap ko na ang perlas na pang-iwas sa laso ng pamilya Zhang. Hindi naman pwedeng kumuha ako ng bayad ng walang ginagawa. Paunang yugto lang naman ng gintong ubod, hindi ba? Tatapusin ko na agad ito. Para makatakas na ako ng maaga. Isang bandido. Bakit napakataas ng alerto niya? Lapastangang magnanakaw. Huling yugto ng gintong core. Akala ko ba simula ng gintong core lang? Ang laking sablay naman ng impormasyong ito. Ang makasalo sa taga ko ng harapan. Siguradong hindi ka lang nasa yugto ng pagpipino ng Qi. Iabot mo ang kayamanan. Iiwanan kong buo ang bangkay mo. Sakto, gagamitin kita para subukan. Kung gaano talaga ako kalakas ngayon. Isang banal na armas ng antas langit. Kapag pinatay kita, mapapasakin na yan. Hahaha. Isang nasa ganap na pagtatatag ng pundasyon. Paanong nagagawa niyang supilin ang huling yugto ng gintong core?
Kaya kong tapatan ang huling yugto ng gintong core nang hindi man lang gumagamit ng alas ko. Kung ilalabas ko ang lahat ng alas ko, kaya ko na ring labanan kahit ang ganap na gintong core. Mababagsik na taga ng anino ng multo. Gagamitan mo pa ako ng maruruming taktika. Nagkamali ka ng binangga. Impossible. Tapos na, tapos na. Aag. Punong bandido. Sino ka ba talaga? Walang atraso sa iyo ang kuta ng Heifeng. Bakit kailangan mo kaming ubusin? Noong nagnanakaw, pumapatay at nandarambong kayo. Tinanong niyo rin ba kung may atraso sila sa inyo? Harangan niyo siya. Patawad, Senior, maawa kayo. Lahat ng espiritong bato ng kuta ng Heifeng at pati mga babae ay ibibigay namin sa inyo. Ang buhay mo lang ang gusto ko. Tahimik na paglipol. Arf. Ilang dosenang mababang uri ng espiritong bato lang. At isang salansan ng mga basurang bakal. Daan-daang taon nang naghahari-harian sa bundok. Pero ito lang ang naipon nyo. Pwe, ang pupulubi nyo. Pwe, ang pupulubi nyo. Kung may mga natitira pang tauhan ng Heifeng sa loob, magiging sakit sa ulo lang kapag may nakatakas. Kailangang ubusin sila hanggang sa ugat. Aray. Pati ba naman palikuran, itinayo ng mga bandidong ito sa loob. Hahaha. Patay na ang lahat ng mga bandido. Maaari na kayong umuwi. Na-trigger ang espesyal na misyon. Sa loob ng isang araw, talunin si Iziming, ang pang-apat na batang Panginoon ng lambak ng lasong ulap. Gantimpala sa misyon. Banal na kasanayan. Kamao ng dalisay na Yang Wuji. Parusa sa pagkabigo. Masisipsip ang lahat ng iyong enerhiya. At magiging isang lumpo. Bakit si Iziming ang target ng misyon? May kinalaman kaya ang kuta ng Heifeng sa lasong alupihan? Sa hitsura ninyo, mukhang may napakalaki kayong kawalang katarungang dinaranas. Sabihin niyo sa akin at tutulungan ko kayo. Mahal na immortal, ako po si Liergao. Mula po sa nayon ng Shanwo. Ang mga taong ito ay ang mga nawawalang taga-nayon mula sa malapit na mga nayon. Kahapon po, dinala ni Xiong Kaishan ang isang marangyang nakadamit na ginoo sa piitan. Tinawag niya itong pang-apat na batang Panginoon. Inutusan ng taong iyon si Xiong Kaishan. Naipadala kami, ang batch ng mga kalakal na ito, kasama ang tributo para sa buwang ito papunta sa loob ng lambak ngayon. Pang-apat na batang Panginoon. Sa loob ng lambak. Sipsipin ang enerhiya. Tugmang-tugma ang lahat. Nanghuhuli pala ng mga mortal ang kuta ng Heifeng para sa lambak ng lasong ulap. Para gamitin sa paggawa ng tableta o sa pagsasanay ng masamang sining. Kaya naman pala walang-wala si Xiong Kaishan. Dahil lahat ng ninakaw niya ay ibinibigay din sa kanila. Durogin at ihalo sa tubig. Ibahagi ito sa mga sugatan. Umalis na kayo rito bago sumikat ang araw. Mawawari ko po ba ang inyong banal na pangalan? Nais po namin kayong igawa ng altar ng pagpaparangal. Nench. May nakita ka bang maputing ginoo na ang apelyido ay masingkit ang mata at may kasamang dalawang nakaitim na tagasunod? Wala, wag mong harangan ang negosyo ko. Isang araw lang ang ibinigay ng sistema. Kahit pa may nagtatagong na Soul Master dito. Kailangan ko pa ring lakasan ang loob kong pumasok. Aba. Opo. Bumalik na naman ang bastos na lalaking iyon na nambastos sa banal na babae. Mukhang hinahanap niya si Iziming. Pagkatapos tumakas, naglakas loob pa siyang bumalik. Ngunit hindi para hanapin ako, kundi para maghanap ng ibang lalaki. Arestuhin na ba natin siya? Huwag na, ipaalam mo sa kanya na tumakas na pabalik ng lambak ng lasong ulap si Iziming. Ang lalaking naglakas loob na yakapin ako sa harap ng marami. Ano kaya ang talagang balak gawin? Gusto ko ring panoorin ang palabas na ito. Nabalitaan kong malubhang nasugatan ang ika-4 na batang Panginoon ng lambak ng lasong ulap. At magdamag na tumakas pabalik doon. Buti nga sa kanya, sino ba naman ang nagsabi sa kanyang pag-interesan si Binibining Wanner? Nang istorbo lang naman si Iziming. Pero si Wanner ay pinutulan agad ng kayamanan ng pamilya. Nayakap ko pa naman siya sa harap ng madla. Kapag nahuli ako ng nakatagong malakas na taong iyon,
Baka kahit buong bangkay ay wala nang matira sa akin. Hahaha. Mahiwagang kakayahan sa espasyo nga. Ang mga lihim na tinitago ng lalaking ito ay mas marami pa kaysa sa inaakala ko. Binibini, saan po tayo pupunta kasunod nito? Manonood ng eksena. Ahahaha. Ha? Yiziming, bilisan mo pa ang pagtakbo. Kundi ay masasayang lang ang higit 100 li na paghabol sa iyo ni Kuya Nanch mo. Kapag nakatakas pabalik sa lambak ng lasong ulap ang anay na ito. Hindi naman pwedeng sumugod ako sa kuta ng lobo nang walang paghahanda, di ba? Bilisan mo pa. Basta makarating lang ako sa pasukan ng lambak ng lasong ulap. Siguradong maililigtas ako ng ama ko. Ay! Hoya po sa tuhod sa unahan, huwag kang tumakas. Nandito si Kuya Nench mo para ihatid ka sa huling hantungan. Ikaw, dahil sa iyo kaya nasira ang linang ng kapangyarihan ko. At nawalan pa ako ng kakayahang magkaanak. Huwag mo sa akin isisi yan. Buhay lang naman ang kinukuha ko kapag kumikilos ako. Hindi kasama ang mga parte ng katawan. Zangda, Zanger. Lumpuhin niyo siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Ginamit niya ang kakayahan sa espasyo sa buong daan. Maging ang mabisang pamamaraan ng pagtatago ng aura ay di ko mabaon. Hinding-hindi siya isang ordinaryong key-refining cultivator. Napakagaling niyang magtago. Titignan ko nga kung gaano pa karaming lihim ang mayroon siya. Espada ng Yuming Ergao. Ito ang espada ni Leng Rushuang. Ang espada ni Leng Rushuang. Bakit nasa kamay ng isang lalaki? Wag mo akong patayin. Spirit Stones, Martial Arts, mga babae. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pinatakbo mo ako ng buong gabi. Ngayon ka lang nakisama at nakiusap ng maayos. Di ba medyo huli na? Ang lolo ko ay isang dakilang God Transformation Master. Kapag pinatay mo ako, hinding-hindi kanya papakawalan. E di pagbaba mo sa kabilang buhay. Ipaalala mo sa kanyang paglaanan din ang sarili niya ng pwesto roon. Yeah. Higit 1,000,000 Spirit Stones. Napakalaki pala ng kita ninyo sa pangongolekta ng pera para sa proteksyon. Yumaman ako, kasya na to sa napakaraming inuman ng alak at pambabae. Kumpleto na ang misyon. Gawad, banal na kasanayan. Kamao ng walang hanggang dalisay na yang. Lakas ng dalisay na yang na ipinares sa banal na katawan ng dalisay na yang. Ang kasanayang ito ay parang ginawa talaga para sa akin. Kapatid, pumatay ka para sa kayamanan. Dapat may hati ang nakakakita. Hindi naman maganda kung susuluhin mo lang yan, di ba? Lagot, parang mantis na nanghuhuli ng kuliglig. Nasa likod naman ang babaeng demonyo. Nagawa mong makawala sa aking gayuma. Ang kagandahan ng dalawang diwata ay nakakabighani. Ang makita lang kayo ng isang hamak na tulad ko ay sapat na para mamatay ng walang pagsisisi. Pinatay ng magnanakaw na ito ang buong pamilya ko. 5 taon akong nagtiis ng hirap at kahihiyan. Naghintay ng tamang pagkakataon. At sa wakas ay nakapaghiganti na rin ngayon. Napakalungkot naman ng kwento mo. Muntik na akong naniwala. Napanood ng babaeng ito ang lahat mula simula hanggang dulo. Ibig sabihin, noong hinahawakan ko ito habang ngumingiti ng parang tanga. Nakita niya rin ba yon? Kung ganoon, ipaliwanag mo nga. Bakit nasa kamay mo ang espada ni Leng Rushuang? Alam niya pati ang pinagmulan ng espada. Siguradong kaaway siya ni Leng Rushuang. Sino si Leng Rushuang? Pulot ko lang ang espadang ito sa tabi ng daan. Isang banal na espada ng baitang langit, mapupulot mo lang basta-basta. Kapag nagsinungaling ka pa, hahalughugin ko agad ang kaluluwa mo. Sabi ko nga, ipinadala ni Yiziming ang mga tao niya para patayin ang buong pamilya ko. Isang diwatang nakaputi ang bumaba mula sa langit at iniligtas ako. Nang magising ako, ang espadang ito na lang ang natira sa tabi ko. Totoo ang bawat salita ko. Kung may kasinungalingan man kahit kaunti, hayaan mong mamatay muli si Yiziming. Binibini, puno ng kasinungalingan ang taong ito. Mas mabuting halughugin na lang natin ang kaluluwa niya. Huwag na.
Kapatid. Sige na, pakiusap naman. Sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Leng Rushuang? Ang totoo, kami ni Leng Rushuang ay lanan. Ikaw na babaeng demonyo. Ginagayuma mo na naman ako. Ipakita mo ang tunay mong mukha. Ganyan lang. Maaaring hindi ako gwapo. Pero huwag mo namang ipahalata ng ganyan ang pagkadismaya mo. CJ. Ano ang ipinakain mo sa akin? Banal na tableta ng yin yang hehuan. Ang kinain mo ay ang yin pill. Tuwing kalagitnaan ng buwan, makakaramdam ka ng tila libu-libong langgam na kumakain sa puso mo. Kung gusto mong mabuhay, hanapin mo ako sa tamang oras para makuha ang yang pill. Maliban na lang kung taglay mo ang maalamat na banal na katawan ng pinakamataas na yang. Kung hindi ay walang sinumang makakalutas nito. Ano po ang nais ninyong ipagawa sa akin, diwata? Nangangako akong susunod sa lahat ng utos ninyo. Hahabulin ang aso at hindi hulihin ang manok. Kasalukuyang gumagawa ang lambak ng lasong ulap ng isang banal na tabletang lason. Ang Shenghon Rong May Pill. Agawin mo ito sa loob ng 2 araw. Hihintayin kita sa Huamanlo sa bayan ng Luoye. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Banal na katawan ng pinakamataas na yang. Napakalaking pagkakataon naman ito, di ba? Hindi lang sa mayroon ako nito. Kundi ito pa ay ang banal na katawan ng dalisay na yang na nasa paunang yugto. Para mabuhay. Kailangan kong pumunta sa lambak ng lasong ulap para isapalaran ang buhay ko. Bawal tumawa. Baka nagtatago pa sa langit ang babaeng demonyong yon at nanonood. Binibini, ang pumunta siya sa lambak ng lasong ulap para agawin ang tableta. Ay walang kaibahan sa pagpapatiwakal. Wala siyang ibang mapagpipilian. Kaya tiyak na hahanapin niya ang tanging taong makakapagligtas sa kanya. Si Leng Rushuang. Tama, bumalik na tayo at maghanda ng masarap na tsaa. Para hintayin siyang kusa na lumapit sa akin.